Sa makulay na tanawin ng pelikulang Pilipino noong dekada 60, may mga bituing sumikat ng maningning na ngunit sa sandaling panahon lamang pinipili ang katahimikan ng pribadong buhay kaysa sa walang humpay na liwanag ng entablado. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Jan Lopez, isang aktres na hinangaan hindi lamang sa kanyang angking ganda, kundi pati na rin sa kanyang talento at presensya sa pinilakang tabing. Sa loob ng humigit kumulang isang dekada, iniwan niya ang isang di malilimutang marka sa industriya bago tuluyang lisanin ang kasikatan upang tahakin ang isang mas personal na landas kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay isang pagbabalik tanaw sa isang panahon ng ginintuang pelikula at isang personal na paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa ilaw ng kamera. Kabanata 1, mga unang taon at paghubog ng isang artista. Isinilang si Barbara Jean Hammond noong ika-23 ng Agosto 1900 at 41 sa Maynila. Siya ang panganay sa dalawang supling ng mag-asawang Milagros Lopez at Alfred Hammond. Sa kanyang paglaki, nahubog ang kanyang karakter at kaalaman sa loob ng Santa Isabel College, isang institusyon na naging saksi sa kanyang pag-unlad mula kindergarten, elementarya, hanggang sa pagtatapos niya ng high school. Taglay ang taas na 5 talampakan at 3 pulgada at isang natural na karisma. Si Jan ay nagpakita ng dedikasyon hindi lamang sa kanyang pag-aaral, kundi pati na rin sa paghahanda para sa isang praktikal na kinabukasan. Pagdating sa kolehiyo, pinili niyang kumuha ng kursong Secretarial Science sa parehong paaralan. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng isang pragmatikong pananaw sa buhay na malayo pa sa kinang at glamour ng show business na kanyang papasukin. Matapos makapagtapos, agad siyang nagtrabaho bilang isang secretary at stenotypist sa Tidewater Oil Company. Ang karanasang ito sa mundo ng korporasyon ay nagbigay sa kanya ng disiplina at profesionalismo na naging pundasyon niya sa kanyang mga susunod na hamon. Subalit, ang kanyang natatanging ganda ay hindi maaaring manatili sa anino. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng entertainment ay nagsimula sa pamamagitan ng pagmomodelo. Naging mukha siya ng mga kilalang produkto tulad ng Coca-Cola at Nutex. Sa pamamagitan ng mga patalastas na ito, unti-unting nakilala ang kanyang mukha at hindi nagtagal, napansin ng mga taga-industriya ng pelikula ang kanyang potensyal. Ang kanyang pagiging modelo ang nagsilbing tulay mula sa isang tahimik na buhay opisina patungo sa maningning na daigdig ng pelikulang Pilipino. Kabanata 2, ang pagsikat sa Sampaguita Pictures. Ang taong 1960 ang naging panimula ng karera ni Jan Lopez sa pelikula. Una siyang nasilayan sa pelikulang Sa Ipagdarasal Kita, bagamat hindi pa gaanong napansin. Gayunpaman, sa parehong taon, opisyal siyang ipinakilala sa publiko sa pelikulang Ang Magkapitbahay, kung saan nakasama niya ang mga dambuhalang pangalan sa industriya tulad ni Dolphy, Susan Roses at Jose Mari Gonzalez. Ang kanyang pagpapakilala ay naging matagumpay at agad na nakita ng Sampaguita Pictures. Isa sa mga pinakamalaking film studio noon ang kanyang bituin dahil sa kanyang angking ganda, magandang tinig, at sigla ng kabataan na bumagay sa panlasa ng manonood noong panahong iyon. Inalok siya ng Sampaguita Pictures ng isang eksklusibong kontrata. Sa ilalim ng pangangalaga ng studio, si Jan Lopez ay hinulma bilang isang bituin. Nakilala siya bilang isang mestisang aktres na may pambihirang kakayahang maging natural at komportable sa pagsasalita ng Tagalog at Ingles. Ang kanyang maliksing pagkilos at ang kanyang mukhang hugis puso na tila isang manika ay naging kanyang tatak. Noong panahong iyon, laganap ang paghahambing sa mga lokal na artista sa kanilang mga katapat sa Hollywood. Si Jan ay madalas na ikinukumpara sa tanyag na Hollywood actress na si Jean Simmons, isang pagkilala sa kanyang klasikong ganda at talento. Ang paghahambing na ito ay lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang dekalidad na bituin. Matapos ang kanyang matagumpay na pagpapakilala, sunod-sunod na ang mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya. Ang mga sumunod na taon ay naging saksi sa kanyang kasipagan at sa pag-usbong ng kanyang kasikatan. Kabilang sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan at nilabasan ng mga sumusunod, 1961, Serenata, Apat na Yugto ng Buhay, Halik sa Lupa, at Kandidatong Pulpol, 1962, The Big Broadcast, Tansan the Mighty,
Tindahan ni Aling Ipang, Tunay na Ina, Pitong Kalbaryo ni Inang at Lucio at Miguel, 1,963, Sweet Valentines, 4 na anak ni David at Pinakamalaking Takas, 1,964, mga batang artista, mga batang squatter, at Umibig ay Di Biro, 1,965, mga espada ng Rubitanya, Bye-bye na sa Daddy, at The Sound of Buwisit, 1,966, Inday ng Buhay Ko, Wow na Wow, Triggerman, at Ito ang Dahilan, 1,967, I'll See You in September at Together Again. Ang karamihan sa kanyang mga pelikula ay ginawa sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Nang matapos ang kanyang kontrata sa nasabing studio, naging mas mapili si John sa pagtanggap ng mga proyekto. Bagamat maraming alok mula sa iba't ibang produksyon, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na makipagtrabaho sa mga mas bagong film company. Ayon sa kanya, nangangamba siyang hindi mabayaran ng tama sa kanyang serbisyo. Isang suliraning paminsan-minsan ay kinakaharap ng mga artista noong panahong iyon. Ang kanyang pag-iingat ay isang testamento sa kanyang profesionalismo at pagpapahalaga sa kanyang sariling karapatan bilang isang manggagawa sa sining. Kabanata 3, higit pa sa pag-arte, ang musika at telebisyon. Ang talento ni John Lopez ay hindi limitado sa pag-arte. Isa rin siyang mahusay na mga awit, isang katangiang lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang multitalentadong artista. Nagkaroon siya ng pagkakataong isaplaka ang kanyang boses sa ilalim ng The Swan Records, kung saan nakapag-record siya ng 12 awitin. Ilan sa mga ito ay ang Kokoluni at Mississippi Delta. Subalit, ang pinakatumatak sa kanyang karera sa musika ay ang kanyang bersyon ng awiting Downtown. Ang kantang ito ay naging isang malaking hit at pumatok sa masa na nagpakita ng kanyang kakayahang kumonekta sa mga tagapakinig, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang pagganap sa pelikula kundi pati na rin sa kanyang musika. Bukod sa pelikula at musika, naging pamilyar na rin ang kanyang mukha sa telebisyon. Madalas siyang mapanood sa iba't ibang programa, kabilang na ang isang tanyag na variety show sa Channel 11. Ang kanyang presensya sa telebisyon ay nagpalawak pa ng kanyang naabot na manunood at nagpatunay na siya ay isang versatile na entertainer na kayang magningning sa anumang plataporma. Sa likod ng kanyang mga tagumpay, nanatili siyang praktikal. Isa sa kanyang mga pangarap noong nagsisimula pa lamang ay ang makapag-ipon ng sapat na pera na magsisilbing backup plan. Plinano niyang gamitin ito sa pagninegosyo sakaling lumamlam ang kanyang bituin sa industriya. Ngunit, hindi pagninegosyo ang landas na kanyang tinahak nang magpasya siyang talikuran ang showbiz. Sa halip, isang bagong buhay sa ibang bansa ang naghihintay sa kanya. Kabanata 4, Pag-ibig, Pamilya at ang bagong kabanata sa ibang bansa. Sa gitna ng kanyang kasikatan, natagpuan ni John Lopez ang pag-ibig sa katauhan ng kapwa niya aktor na si Romano Castelvi. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa loob ng industriya, ay namulaklak at humantong sa isang pangmatagalang pagsasama. Sila ay nagpakasal at nagpasya na bumuo ng isang pamilya na malayo sa mata ng publiko. Pagsapit ng dekada 70, matapos ang kanilang maniningning na karera, sabay na nagretiro sa showbiz ang mag-asawa. Gumawa sila ng isang malaking desisyon, ang subukan ang kanilang kapalaran sa ibang bansa. Pinili nilang manirahan sa Canada, kung saan nagsimula sila ng isang bagong buhay. Sa panahong ito, ipinakita ni John ang kanyang katatagan at pagiging praktikal. May mga ulat na nagsasabing siya ay nagtrabaho bilang isang airport security personnel sa isang international airport sa Toronto. Ang trabahong ito, na malayong-malayo sa kanyang dating buhay bilang isang sikat na aktres, ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagkumbaba at kahandaang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kalaunan, lumipat ang mag-asawa sa Estados Unidos kung saan sila nanirahan sa loob ng maraming taon. Mula noon, naging lubos ng pribado ang kanilang buhay. Kakaunti ang impormasyong lumabas tungkol sa kanilang pamumuhay, isang malinaw na indikasyon ng kanilang matagumpay na pag-iwas sa limelight. Kabanata 5, ang personal na pananaw at pamumuhay ng isang bituin sa kabila ng kanyang naging kasikatan. Si John Lopez ay nanatiling isang simpleng tao sa kanyang puso at gawa. Ang kanyang mga libangan ay sumasalamin sa kanyang pagpapahalaga sa isang normal at balanseng buhay. Mahilig siyang mag-bowling at lumangoy kapag may pagkakataon.
Sa kanyang mga tahimik na sandali, ang pagbabasa ng mga nobela, ang kanyang pampalipas oras. Ang kanyang paboritong pagkain ay ang simpleng fried chicken. Ang kanyang pananaw sa buhay ay nakapaloob sa kasabihang live and let live. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging bukas isip at paggalang sa kapwa. Sa isang panahon kung saan ang karaniwang inaasahan sa isang babaeng may asawa ay ang maging isang ganap na may bahay, housewife, si John ay mayroong mas progresibong pananaw. Naniniwala siya na ang isang asawang babae ay dapat ding tumulong sa kanyang asawa sa paghahanap buhay. Para sa kanya, ang pag-aasawa ay isang partnership kung saan ang dalawang panig ay may responsibilidad sa ikauunlad ng pamilya. Ang paniniwalang ito ay isinabuhay niya sa kanyang pagsasama kay Romano. Sa kabuuan ng kanilang relasyon, si John ay naging isang matatag na suporta sa kanyang asawa. Hindi lamang sa loob ng kanilang tahanan, kundi pati na rin sa kanilang mga gawain sa labas. Ang kanyang pilosopiya ay malinaw. Ang bawat tao ay dapat maging maligaya sa kanilang pang-araw-araw na gawain at dapat ding magbahagi ng ligaya sa kapwa, hindi lamang para sa sariling kapakanan. Konklusyon, ang ligasiya ng isang pribadong bituin. Sa kasalukuyan, si John Lopez ay nasa kanyang edad na 80. Walang tiyak na balita tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Isang patunay ng kanyang matagumpay na pagpapanatili ng isang pribadong buhay. Ang kanyang pagpili na talikuran ang kasikatan sa rurok ng kanyang karera ay isang desisyon na marami ang humanga ngunit iilan lamang ang kayang gawin. Ang kanyang panahon sa showbiz, bagamat maikli, ay nag-iwan ng isang di mabuburang marka. Pinasaya at pinahanga niya ang isang henerasyon ng mga manonood sa pamamagitan ng kanyang mga pagganap. Minahal siya ng kanyang mga tagahanga, ngunit sa huli, mas pinili niya ang pagmamahal at kapayapaan na dulot ng isang simpleng buhay pamilya. Ang kwento ni John Lopez ay hindi lamang isang tala ng isang artistang sumikat at nagretiro. Ito ay isang salaysay tungkol sa pagpili, prioridad, at ang paghahanap ng kaligayahan sa labas ng entablado. Siya ay isang paalala na sa likod ng bawat bituin sa pinilakang tabing ay isang taong may sariling pangarap, pananaw, at karapatang piliin ang landas na magbibigay sa kanya ng tunay na kaganapan.